Hello guys, magandang hapon guys. Naalala niyo pa ba itong ano natin? Yung defibrillator natin na DFM 100 na sira yung capacitor guys. So dumating na yung aking request after 3 months. So dito na. So ayan o. Galing talaga siya ng Philips. Ayan. Philips. Ayan yung serial number. Reference number. So dumating na siya guys ito. After 3 months na paghihintay, dumating din ang aking request na bagong capacitor. Ayan. So ayan guys. I-install na natin sa ating So, i-install na natin sa una guys, i-check muna natin yung capacitance niya para malaman natin kung so ito yung luma, ito yung bago guys. So, check mo yung ano. So, ay same naman. SP25MEG1000U. Ayun, parehas. 100 microfarad. 3.5%. Plus or minus. No PCB. 2,600 volts BDC. Ayun, 2,600 BDC. Pares guys yung dumating. Same. So, ngayon, i-verify natin yung capacitance ng ano natin guys. Ng ating bagong dumating na ayan. Yung bagong dumating na capacitor. So, i-check natin yung capacitance niya. So, ito yung luma. So, kung makita mo yung luma, ito. So, yung 100 microfarad niya. So, tingnan natin. So, meron lang siyang 90. So, 90 microfarad. Oh. 90 microfarad yung luma. So, ito yung bago. Tingnan natin. Ayan guys. Oh. So, ito yung bago. 102 microfarad. So, i-install na natin guys. So, pwede din natin i-verify yan kasi meron din akong pang digital na pang test. So, i-verify din natin dito sa ating meron akong pang test ng capacitor. Yan. So, titest lang natin. Kasi dito makikita mo yung ano niya. So, yan guys. Oh. Same. 90 microfarad. Yan yung ano niya, value niya. Oh. So, walang pinagkaiba dito sa aking plug. So, ito isa. Yung bago. Ayan. 103. So, konti lang diferensya guys. So, okay siya. Siyempre bago, okay yan. So, ating umpisa na yung pag-i-install nito guys. Magkaalaman natin kung therapy disabled pa rin ba siya. So, dito natin malalaman kung ang problema niya capacitor. Dahil dati, ang problema is nagtitherapy disabled yan. So, ating bubuksan na guys. So, ito na lang pala.
So, unang tatanggalin din guys is itong board kasi kailangan natin tanggalin talaga yung board nito bago makapaglagay ng may kabit natin ng capacitor. So, iba yung sa Nihon Kodin, mas mabilis magpalit yung sa Nihon Kodin guys kaysa dito sa Philips. Ito kasi tanggalin mo siya lahat. So, ito kasi guys yung problema na therapy disable guys. Minsan kasi yung ibang problema na yung therapy disable, nakukuha yan sa pagpapalit ng battery. So, minsan naman hindi. So, ito, nagpalit na kami ng battery, ayaw pa din. So, nagpalit na kami. Kailangan natin magpalit ng nito. Kailangan natin magpalit ng capacitor. So, ito yung nangyayari nito eh. So ito guys, kailangan mong tanggalin. Hindi mo tanggal yung board pag hindi mo tatanggalin yun. Tapos saka mo ito matatanggal ngayon. So, napakaraming tatanggalin ito guys bago mo siya mapagalitan ng capacitor. Pati yung printer tatanggalin mo. So, ito yung lock ng printer para matanggal mo siya guys. Kailangan mo rin yan tanggalin pag nagpalit ka ng capacitor. Yan. So, tapos ito na yan guys. Kailangan na natin tanggalin yung mga kugutin yung ating So, meron tayong 4 na tornilyo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pala, 5. Dito sa harapan. So,
Guys, ito guys, kailangan mo nito tanggalin. Yung sa connector ng mga SPO2 at saka yung ECG. Yan. Ito lang din yung lock na. So wag lang na paghiwa-hiwalayin para hindi sa mahirap ibalik. Kalimutan mo ibalik mamaya. So ngayon guys, ito mahuhugot na natin to ngayon. So ito pala tatanggalin natin to. So pwede natin itulak. Ayan guys. Pwede na natin mahila. Ang problema, yung ano nga pala talaga kailangan tanggalin. Tanggalin natin itong bolt na ito. Nakalimutan ko na agad eh. Yan. Ito, nasa ilalim pala, kaya pala. Dapat yan. Hindi ko na ibalik nung tinanggal ko. Yung pinaka-board niya. Okay. Yan. So dapat ganyan guys. Tanggal, hindi dapat natin tinanggal yun eh. Kasi naalala ko hindi ko tinanggal yung kailangan nasa ilalim kasi ito eh, naipit. So yun yung capacitor guys oh. Para pag inipit. Ito guys, ano lang to, sa vibration lang. So lagyan lang natin ang dalawa. So ayun na guys. So kailangan lang ng luwagan tong PCB na to kasi may wire.
malayo. So ito yung ating connector. So ito guys, hindi ito magkabaliktad dahil isang maliit at isang malaki. Yung original. So ano nga ba yung minarkingan ko dito? Yung puti. So ang maliit yung pula. So ayan guys. So ayan yung connector niya, no. Dalawa. Positive negative ng capacitor. So, hindi yan magkabaliktad dahil nga maliit yung isa, malaki naman yung isa. Saka may marking na ako dati dyan. Yung yan. Tapos yung isa, andito. So, hindi kayo magkabaliktad nito guys. Kahit hindi siya mamarkingan, hindi mo siya mabaliktad dahil nga yung isa is maliit, yung isa naman malaki. So, yun ang kinakagandahan dito. So, hindi mo siya mabaliktad dahil hindi papasok yung connector. So, ayan guys, oh. So, yan na. Ano na natin? Naikabit na natin yung ating capacitor. So, ganun kasikip nito guys. Napakasikip yung connector nito. So, napakasikip yung ano niya. Pagkakabitan ng capacitor. So, ilak lang natin. Ayan. So, lock na siya. So, ngayon, yung inano natin, iluwagan natin dito. Kailangan natin i-cable tie ulit yan. So, ito yung tinanggal natin kanina. So, i-cable tie natin ulit. So, ngayon, naikabit na natin. So, ano, kalak na. So, ibalik na natin yung ating screw. So, ito guys, ito muna ikakabalik natin. Yung lagayan ng baterya. Para hindi natin makalimutan. Hirap to pag nakalimutan mo, babaklasin mo na naman. Ito ang problema guys pag naman. Hindi natin maiwasan yung nakakalimutan. So, ito. Ito yan. Ito naman. Ito naman to. So, yan. Naikabit na natin. Ang gagawin na lang natin is yung screw. So, natanggal na yung ating saan to? Saan banda yan? Yung pinaka, dito yan. Yung lock na dito.
Ito naman guys yung sa paddle. So ito guys, so kailangan nating talian ng cable tie yan. Kasi guys, yung original nito is nakatali siya ng cable tie. So kailangan nating itali ng cable tie itong capacitor. So pag natali niyan guys, hindi nagagalaw yan. So ayan na. Susuot na yan. So na-screw na natin yung mga tornilyo. So kumpleto na yung mahaba na ikabit na natin. So susunod nating ikabit is yung naman siya. So wala tayong kulang. Naikabit na natin. Yung board. Ano de? May bago na naman na yan. May bago? Ano? Pusin mo na yan.
Ngayon guys. So, ay kabit na natin. What? Tagi ka. So, yun. Kabit na natin yung ating printer.
Sude. Wait lang, ako matatapos na to. Isa-charge ko sa dito kaya hindi ko pwedeng iwanan. So, mahirap pagbalik. Yun. Kailangan to guys, wala kang labis, walang kulang dun sa screw. Eh, mahirap to eh. Kailangan kompleto yung mo, pagbalik ng screw. So, ibalik natin yung kasi ito guys matagal nang hindi naka-charge kaya kailangan ko siyang ma-charge ng overnight. Yan. So kabit na lahat. So wala nang nagkulang, wala nang tanggal. So sarado na natin. Yun. Bali, 6 ang kurin dito. So, ayun na guys, tapos na. So, ikabit na natin yung ating naikabit na yung natin guys. Ang gagawin natin guys, i-charge na lang natin to ng overnight para dead na yung battery ko guys. So, wala nang ilaw. Ito. Wala na rin. So, kailangan i-charge. Wala na rin. Ito bago to. Ayun o. Meron pa. So, i-charge lang natin overnight. Yan. So, charge lang natin to guys. Meron pa siyang charge. So, pwede tayo makapag-testing guys. Meron pa siyang charge. So, pwede
natin i-charge. Pwede natin i-charge. So, pwede natin i-charge muna. So, and guys, X na siya. So, kailangan natin i-charge yung battery niya. Ano mo na? Ayaw ko sa akin ako. Tapos na ako. Ayan guys. So, ayan. So, nag-charge yung anong battery natin? Charge. So, ito guys, after 12 hours natin i-charge magdamag. So, ayun na yan guys. Okay na yung battery niya. Full charge na. So, mag-try na tayong basic check. Kung meron pa rin ba yung therapy disable. So, dito natin malalaman kung okay na ba yung ating lipib. So, Mino. So, wala na siyang error. Ito tayo sa other. Operational check. So, run OP check. Yes. So, ayun. Turn therapy key knob to 170. So, ayan guys. So, turn the knob to 150. Ayan. Charge. Then, fire. Shock delivered. Shock delivered. So, ayan. Shock delivered siya guys. Wala na siyang therapy disable. Ayan. Yes. What do you need, Jack? There. So, in progress, sync. Press the sync. In progress guys, check na yung LEDs at saka yung SpO2 niya. So ayun guys, wala na siyang therapy disable. Dito pa lang sa sa charge button mag therapy disable yan eh. So ayun guys, pass na siya lahat. So wala na siyang problema. So yun na guys. Okay na. After ma-change natin ng capacitor. Ito. So, napaka-sensitive di guys, 90 na to, 90 lang to eh, pero kasi ang nakalagay kasi dito 3.5 plus or minus 3.5% eh. So, hindi niya na ina-accept. So, yun lang guys, okay na siya. Okay na yung ating Philips na pilitan natin ng capacitor. So, yan nagcha-charge na rin siya. So, yun. Ibabalik ko na to sa may-ari nito sa ibang branch namin guys. Okay.